Nandito kami ngayon sa labas mga dre. Maglalatag kami nito dito. Tapos lalagyan namin ng graba para yung tilamsik ng ulan hindi tatama sa salamin. Parang carpet mga dre, no? Pagkatapos meron kaming eto para sa perimeter lang kung hanggang saan. Tapos ito yung pambaon niya. Hanggang doon yan mga dre, no? Hanggang doon sa dulo, sa kabilang side. Then using ties, eh? Yeah. Imagine heavy wood. Maybe we will finish today. 2 oras lang kami allowed mag-park dito sa side na to mga dre, no? Tapos dapat lilipat ka. Pag hindi ka lumipat, baka matsyempohan ka. Kaya, asan yung sasakyan ko? Kala ko lang wala na eh. Tapos pag Lunes tsaka Huwebes bawal kami mag-park doon. Pero pag Martes tsaka Biyernes bawal naman mag-park dito ng 1:30 to 2:30 mga treno. Huwebes free parking lahat dito sa space na to. Pero ngayon kukunin ko na yung sasakyan ko. Papasok ko na rito sa loob mga treno. Kasi marami ng bakante sa loob. Kasi yung sa loob mga ano yun eh, mga reserve parking. Konti na lang, downtown na yan mga dre, no? Yung mga building na yan, downtown na pala halos yan. Uy! Pabdera yung kaibigan ko, nandito pala, nag-aantay sa akin, no? Alpi the alpaca. Tapos na pala namin to mga dreno. Paano ko ba ipapakita? Yan, ito yung nilagay namin mga dreno. Ito rubber nasa gilid, etong nasa ano, parang telang manipis lang siya. Tapos bubuhusan ng bato yan mga dreno. Parang ganito, lalagyan ng bato na ganito mga dreno. Kasi nga pag umuulan, tumitilamsik yung mga dumi dun. Kaya lalagyan ng bato yan. Inaantay na lang namin yung deliver yung bato para matapos na yan. Lunes daw ang dating mga dreno. Biyernes ngayon. Friday mga dre. Sa wakas makakapahinga na. Pagtapos ng 1 linggong pagod mga dre, no? Pero ang bilis ng ano, ang bilis ng araw mga dre, no? Kasi officially 1 buwan na ako mga dre, no? 4 weeks. O gano'n, 1 buwan na rin yung mga dre, no? 1 buwan na ako dito. At napakabilis mga dre, no? Kasi nag-i-enjoy talaga ako sa trabaho rito mga dre, no? Tsaka sobrang babait nga ng mga tao rito. Kaya napakahusay mga dre. Good morning mga dre. Sabado ng umaga. Oras na 8:50 mga dre, no? Magpapapalit ako ng gulong mga dre ngayong araw na to. Kasi summer na mga dre, no? Ano na pala, tapos na pala yung winter. Kaya papatanggal na natin yung winter tire natin para mapalitan ng ano, ng summer tire mga dre, no? Pero bago yan, punta muna tayo sa bangko ng maka-withdraw ng ano mga dre, ng pambayad.
akala ko mga dre, nag-ano na naman, lumabas na naman yung mga ilaw eh. Alam ko na gagawin ko. Unang gagawin ko mga dre, no, pag lumabas yung mga ano niya, yung mga error code niya, i-check ko agad yung battery. Kasi nung nakaraan hindi ko chine-check mga dre, no, mali rin talaga ako. Kulang ako sa ano, tamad ako sa kinatamaran ko ba yung simpleng bagay na yun mga dre, na pwedeng ano, pwedeng magbigay ba sa akin ng idea, 'di ba? Anyway, all is good. Ilang araw na mga dre, no, hindi naman bumabalik yung ano, yung error code niya. Kasi ang napansin ko rito nung mga nakalipas na araw mga dre, no, nung nag-Uber ako, dahil nga maiksi lang yung mga biyahe ko, talagang mawawala siya. Pag pumunta akong downtown, malayo yung biyahe ko, kinabukasan mawawala mga dre, no. Tapos mga ilang start stop, babalik na naman. So sabi ko, nga no, posible mga dre, no, na battery. At I'm hoping na battery nga lang. Anyway, tingnan natin mga dre, no. Kasi yun nga, nagkakaubusan ng ano ng parts ngayon, no, injector, ng fuel injector mga dre, no. Talagang pahirapan din sa pagbili. Parang alam ko yung bus na yan mga dre. Yan, baka pupunta sa casino yan. Kasi dito madalas ang ano mga dre, no, ang meeting place sa kanto na to, yung mga nagpapa-tripping para sa punta ng US, sa mga casino sa US, ganyan mga dre, no. Punta na tayo sa Talyer mga dre. IGA supermarket din yan mga dre, no. Medyo mahal ng konti yung mga bilihin dyan. Mas mura sa Walmart, mas mura sa Maxense, sa Asian Store, mas mahal ng konti doon yung mga Filipino products katulad ng Lucky Me. Kung naghahanap kayo ng mga bilihan, ng mga pangkaraniwang Filipino products mga dre, sa Isles talaga yan, marami sila dyan. Noodles, sardinas, tuyo, daeng, tinitinda nila lahat yan mga dre, no? Oo nga pala mga dre, kumbaga narinig nyo na ba yung bagong balita para sa mga PGWP holders mga dre, no, na inilabas ng bagong mandato na inilabas ng Department of Migrant Workers. Kasi po dati, kumbaga pag nagbakasyon yung mga may hawak na PGWP o post graduation work permit, pag nagbakasyon sila sa Pilipinas, ang kailangan lang nila pabalik sa Canada yung ETA nila tsaka yung valid PGWP o yung work permit nila bilang graduate student, tsaka yung passport nila mga dre, no. Nakabalik na sila rito sa Canada. Pero ngayon po naglabas ng panibagong kautusan ang Department of Migrant Workers na kung saan pag kayo po ay holder ng PGWP at nagbakasyon kayo sa Pilipinas, dapat pong masiguro nyo na dala nyo po yung yung kontrata nyo galing sa mga amo nyo rito sa Canada. Kasi po kailangan nyo yung pag kumuha po kayo ng OEC o Overseas Employment Certificate. Kasi kailangan nyo na po yun bago kayo makalabas ng Pilipinas mga dre, no. Ano na kayo, kumbaga officially tinuturing na nila kayong OFW, kaya kailangan nyo pong makapag-secure ng OEC. Ngayon sa napanood kong mga dre, no, sa napanood kong ang balita galing sa Omni News, ang masakit doon nung nilabas nila yung balita na yun mga dre, merong nakabakasyon sa Pilipinas at ilang araw na lang pabalik na siya dito sa Canada mga dre, no. Ngayon paano siyang makakabalik kung hindi siya handa mga dre, no. Wala siyang kontrata yata galing sa amo niya. So sabi niya sa kung tumatanggap sila, sabi niya sa
DMW, kung tumatanggap sila nung ano, yung mga in-email lang na mga papeles, yung mga in-scan lang mga Andre, no? Ang gusto pa yata nila yung original copy. Nagbigay ngayon ng petsa yung employer niya yata kung kailan matatanggap yung papeles niya na galing sa Canada. Hindi na aabot mga Andre, kumbaga wala siyang sapat na oras para asikasuhin yung yung OEC niya. Kasi po una na rin na 10 araw lang yung bakasyon niya mga Andre, no? Kaya sa may mga bagong experience po, ilang araw po ba inaabot o ilang linggo yung yung paglabas ng OEC mga Andre, no? Yung OEC. Kasi nga pangkaraniwang bakasyon dito sa Canada mga Andre, no? 2 weeks, 'di ba? 2 weeks or 3 weeks, marami na 'yon. Ngayon, sapat ba yung panahon na 'yon para makakuha ka ng OEC galing sa Department of galing sa POEA? Yung isang in-interview naman, ang sabi niya, hindi niya alam. Pauwi siya ng Pilipinas mga Andre, no? Ang concern niya naman is hindi niya alam kung merong malapit na POEA sa kanila para kumuha siya ng OEC. Kasi nga sa iksi ng bakasyon, baka maubos lang yung oras mo o yung araw mo sa paglalakad ng OEC mo mga Andre, no? Sana na i-consider nilang yan ng POEA, at sana nga kumbaga hindi ganun katagal bago ma-release yung OEC na yan mga Andre, no? Kaya napakainam po na na ngayon planuhin nyo ng maganda, o kung hindi uubra kundi magtiis muna na wag magbakasyon mga Andre, no? Kaya lang yung mga emergency, no, yun ang mabigat Sabi nga nung isang in-interview, wala akong sapat na pera para magpa-rebook kung sakaling hindi lumabas yung OEC niya o kung hindi matapos yung paglalakad ng OEC niya. Wala naman daw sanang problema kung may sapat lang na oras na ibinigay sa kanila. Kaya lang yung biglang mag-a-announce all of a sudden, no? Parang kailangan nyo to. Yan ang masakit doon mga Andre. Anyway, good luck po sa mga magbabakasyon, at sana po masecure nyo yung dapat nyong masecure ng mga papeles mga Andre, no? Nang sa ganun is kahit pa paano mabawasan yung hassle na pwedeng makuha sa paglalakad ng OEC mga Andre, no? Nangyari dito, bakit may pulit? Kasama yung mga pulis, di ba? Wala na palang importante, pero nakahambalan sila ron. Bubusinahan ko sana mga Andre. Kaya lang, baka magalit sila Saan ba yung likuan dito? Papunta kay Tagaytay. Pambihira, Napakagaling ng Pilipinas mag-isip ng pagkakakitaan. Okay sana yun mga Andre, no? Pero sana lang yung wag bang maging masyadong abala sana sa mga magbabakasyon, kasi nga napakalimitado ng bakasyon, 'di ba? Ang mahal ng ticket mo, limitado yung araw mo, yung oras mo. Kaya as much as possible gusto mo sana na ma-spend yon sa mga bagay na sinadya mo talagang lakarin o puntahan dito sa Pilipinas mga Andre, no? Kaya sana mapabilis kung sakali man, di ba? Kasi nga alam niyo naman ang sistema sa atin, di ba? Na talaga namang may kapagalan yung mga bagay-bagay. Kailangan mo pang magpadulas para lang bumilis-bilis ng konti. Ayan ang cancer ng lipunan mga Andre, no? Padulas. Dealership ng Mercedes. Naku po, Mercedes. Naalala ko na si Bernie. Matawagan nga mamaya. Makakwentuhan natin mga Andre, no? Madaming kwentuhan kay kay Bernie Mejia. Tawagan natin si Bernie. Dito pala tayo mga Andre. Dito pala tayo. Wala raw. Wala na. Wala naman daw, wala yung bin number ko daw, wala. Hindi kasama.
Well, wala naman. Pero babalik yan. Pero magkano yung dinali? Ang dinali nasa 118. Wala, stick. Napakamahal pa ng GMC na. Tinawa pa ha. Ayun o. Oh. Ang starting niya is dollars ha. Oo. 88,197. Okay? Oo, mahal. Sa dollars yan ha. USD, US dollars. yan. Oo. Pero pagka i-convert mo ng Canada yan, nasa $115,000 yan. Wala, stick. Ito sa'yo, magkano kuha mo? 97,000. Maganda yung sasakyan niya. Oh. Sa bagay, kita nyo naman yung ano niya, talyer niya. Malaki na talyer niya, eh, no? Wala, stick. Sir! Wala, stick. Napakamahal pala ng GMC. No? Oo. Sabi ko, kaya pala konti lang nakikita kong GMC. Kala ko masikat talaga yung Ford. Mas mura pala yung Ford. Yayaman eh. Iba talaga big time. Sasakyan natin mga Andreno. Kalahati lang ng presyo. Apakamahal, 96,000 mga Andreno. Naka Chevrolet daw siya. Tapos pinaanuhan niya. Pinaswap niya yata dyan, no, sa GMC. Apakamahal. Wala, stick. 5 milyon. Mas mura pala yung ano. 5.3 B8 100 magkano gasolina niya daw mga Dre? $120 o $140 1 week Budroy hanggang dito, malayo-layo yung Budroy mga Dre, no? B8 tapos ang gas niya daw Supreme, iyak eh. Sabi niya magpalit daw ako ng gas mga Dreno kasi regular lang yung ginagamit ko. Sabi niya, pag regular medyo mahirap sunugin mga Dreno. So kung magpapalit daw ako kahit yung 91, mas konti lang yung gas na susunugin pero maganda yung takbo mga Dreno. Mas makakatipid daw ako. Sabi niya gano'n. Pero titingnan ko mga Dreno. Kasi nag-angat na nga ako ng konti ng gas from 87, kinuha ko 89. So titingnan ko ngayon kung magkano yung 91 mga Dreno. Kasi siguro ang diferensya yun mga 30 or 40 cents per per liter. Let's see mga Dre. Wala. Hindi pa top of the line yan. Magkano yung top of the line yan? Mahirap bang karnapin to, Dwayne? Wala, stick. Ano to? Apakaluwag naman. Ano ba yung OLED na yan? Parang screen ng cellphone ah. Di ba? Ang laki oh. Ang laki ng screen. Apakalaki, Edwin. Pwede magkakandungan 3 tao eh. Sa likod, lalo na. Pwede matulog sa likod niya, sigurado. Yan, malaking likod. Tingnan niyo naman mga Dre. Tingnan niyo para gusto nung anak ko. Maluwag. Maluwag. Oo. Yeah. Kasi yung ang gusto niya dito sa likod. Ito pang malaking tao nga to, no? Kasi tingnan mo, laki na. Yung legroom, tingnan mo. Tingnan mga Dre, 6'5 ako mga Dre, 6'5. Hindi, 5'6 lang. Tingnan niyo naman, di ba? Wala, stick oh. Relax ka sa likod. Oo. Tsaka pag nag-travel ka ng malayo, masarap. Pag nag-New York ka kami, ano eh, maluwag siya. Tsaka komportable. Hindi sarado talyer pag nag-New York ka. Hindi naman. Yung, sila na muna. Oo. Nagbubukas, sila nagbubukas. Pakalaki nga na ito. Yeah, start mga Dre para marinig natin kung anong lakas na ito B8. Lakas. Sarap i-drive kasi ano siya, malaki, mataas. Oo. Sarap. Wala ka problema sa snow. No.
Yung screen, laki. Oo, ano, ganda na. Tsaka ang ganda ng mapa mo. Yeah. Di ba? Laki ng screen, mga Dre, ha? Oh. Isang dangkal, dalawang dangkal. Mahigit, tas meron parang isa, oo. Wow, lastik. Ito nagustuhan ko dito yung armrest. Oo nga, lapad ng armrest niya, mga Dre, oh. relax. Talagang, ano, komportable, no? Laki. Wow, lastik. Magkano mo rito din? Monthly? Oo. 1,300. 1,300. Pero may bawas, ano pa yun? Bawas na yun. Kasi nag-swap ka. Yeah, nabukasan. Oo, kasi kung 96,000 talaga na wala, malinis ayun ang babayaran mong ano, wala kang dinaon. Wala. Sweldo mo, sweldo mo doon na mapupunta, no? Oo, yun, doon. Hindi ka nakakain. Palastik. $96,000, ano ba yan? Yun. Hindi ka nakakain yan pag di ka nag-down dyan. Ito, hindi pa ba binibenta sa ito, Dwayne? Etong pwesto? Luwag na. Dati mga Dre, ito lang yung talyar niya. Oh. Ito lang kalahati. Dalawa lang yung lifter niya. Tapos, ito yata, umalis. Kinuha niya na rin. Kaya, dalawa na. Yumaman na mga Dre. Yumaman si Boss Edwin. Okay na mga Dre, no? Natatawa ako sa kwento ni tatay mga Dre, no? 3 beses daw nakarnap yung Honda nila eh. 3 beses sa 1 linggo tayo. 1 linggo na. 1 linggo. 1 linggo, 3 beses sa loob ng 1 linggo. Diyan, sa mountainside. Oo, pambihira. Pero na-recover tayo, no? Oo. Ayun, may tag. Pag tinawag pala sa tag mga Dre, papatayin nila yung makina tayo, ganon. Oo, titigil yung makina. Wag lang yung pagkabukas mo nalaman. Oo. Kailangan yung Right away na maalaman mo. Wala na yun, no? Malayo na sila. Yun. Naikarga na.